hindi po mapapahinto ng China ang Philippine Maritime Zones Law. Ang Maritime Zones Law ng Pilipinas ay hindi lamang lehitimo kung hindi kinakailangan. Dapat mapabilis na ito. It should trigger the immediate passage of this measure, and it should not place us all in a position of being bullied and being vetoed even before we attempt to pass this legislation. Hindi dapat tayo matakot. Mga idol at kabayan, sobrang nababahala ngayon ang bansang China dahil sa ginagawang hakbang ng Pilipinas na gumagawa ng isang batas para maprotektahan ang ating likas na yaman sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. Ang batas na ito ay Maritime Zones Law. Lubha nga itong inalamahan ng bansang China dahil ang batas daw na ito ang yuyurak sa kanilang karapatan sa kanilang mga likas na yaman sa karagatan sa South China Sea. Sinabi pa ng China na ang Maritime Zones Law daw ay paglapastangan sa kanilang karapatan. At bakit daw isasama ang arbitral ruling sa Maritime Zones Law? Kung mapapansin natin mga idol at kabayan, sobrang nanggigigil ang bansang China sa ginagawang batas ng Pilipinas na Maritime Zones Law. Dahil kapag naisapinal na ang batas na ito, ay hindi basta-basta na makakamkam nila ang ating mga kayamanan sa West Philippine Sea. At kung hindi man nila kilalanin ang Philippine Maritime Zones Law, ang batas pandaigdigan na ang sisikil sa kanila. Alam naman natin na maraming bansa ang galit sa bansang China. At ito ang ikinagagalit ng bansang China sa batas na nilikha ng Pilipinas. At bakit kamo ang nagagalit ang bansang China sa nilikhang batas na Maritime Zones Law ng Pilipinas? Dahil hindi na nila basta-basta na makakamkam ang nakadipustong langis na tunitunilada sa West Philippine Sea. Dahil kung magkakandak man sila ng scientific research sa West Philippine Sea o nasa loob ng ating exclusive economic zone, ay kailangan na nila magpaalam sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya nanggigigil ngayon ng sobra ang bansang China. At kamakailan, iniutos nga ng presidente ng China na si Xi Jinping na maghanda ang kanyang militar sa maaaring mangyari sa gulo sa West Philippine Sea. Dahil sa hindi matanggap ng bansang China ang Philippine Maritime Zones Law, ngayong araw lamang ay nagkaroon ng insidente sa West Philippine Sea na kung saan binumba ng dalawang China Coast Guard ang Philippine Coast Guard na magsusupply papuntang BRP Sierra Madre sa Scarborough Shoal. At talagang 100% na mangyayari ang digmaan ng Pilipinas at bansang China sa mga darating na panahon. Kaya nararapat lamang ang pagpapalakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas para malabanan ang pwersa ng bansang China. Binatikos ni Madaw Mao Ning yung Philippine Maritime Zones Law, na ang sabi niya ay ito raw ay lumalapastangan sa kanilang mga pag-aari sa karagatan sa South China Sea. Ay ang reaction ko doon, ang sabi ng China, dapat daw hindi nilagay sa Maritime Zones Law natin yung arbitral ruling, pero mali. Ang sabi ko po, ang statement ko po ngayon ay ang Maritime Zones Law ng Pilipinas ay hindi lamang lehitimo kung hindi kinakailangan. It is not just lawful, but it is imperative. And China, at anuman ang pagtutol ng China, ay dapat matugunan ng walang pag-aalinlangang tugon at pagtatanggol sa ating karapatan sa soberenya at pagsunod sa resulta ng arbitral ruling ayon sa international law. So ulitin ko, kahit ano pong yung pinasa nating batas noong nakaraan linggo, yung Philippine Maritime Zones Law, kausap ko na po yung House counterparts natin at nagmi-meeting sila ngayon sa lower house. Kung ito po ay maaprubahan ng batas, wala pong karapatan ng China na i-veto ito. Ang gusto nila parang sila yung may veto power. Hindi po bilang isang malayang bansa na may sariling kasarinlan, hindi po mapapahinto ng China ang Philippine Maritime Zones Law. Sir, may commitment na ba ang House na i-adapt yung version po? As we speak, ongoing yung meeting nila ngayon.
nagmi-meeting sila ngayon. Siguro kaharap din nila yung mga ilang resource persons. Siguro may pagkakaiba kasi, so ipapaliwalag lang ng Department of Foreign Affairs